Isang masayang araw po. Ito yung ating 50 palakihin na huling iwinalay. Yan po, nagpapakain na uli ng pamerienda. Hati ang ating mga alaga. Meron pong nangangain pa ng damo. Ito naman po yung ating malalaki na siyang kinukunan ngayon. Yan po. Ang ititira po natin dito niyan, yung mga babae na mahaba po ang katawan, pero yung maigsi po ang katawan, mga punggok, ay isasama na natin sa mga panglitsyon na ihahatid kay ka-farmer. Ito man pong mga nandito, kahit na mas maliliit pa, ay pipilian din natin. Kamukha po nung yun, tumakbo pong yon, mahaba-haba po ang katawan nun, kaya kahit na may puti pong banda sa kanyang katawan, ititira po natin yung ganyang klaseng mga babae. Yan po, tuloy na ang taktak ng pakain. Mahiyain pa ang mga ito, naalis pa pag may nalapit. Dito po sa kabila, mas masigasig sa pagkain ng ating mga alaga. Yan po yung ating 76ers. Sabi ko lang pong mas masigasig, nagtakbuhan din. Yan po ang problema pag habulan ang sistema ng paghuli ng baboy. Ang alikabok po, hindi nyo na makikita ang hinahabol ninyo. Kaya nga kami po ay nag-devise na nung paraan na kukulungin natin sila at doon lang po sa isang maliit na lugar ang magiging hulihan. Yun po, yung tumatakbong po lang yun. Maganda rin po ang katawan nun, mahaba ang forma niya. So yun po ang una namin titignan. Pagpili natin ng mga gagawing mga inahin, yun po ang forma ng katawan. Pero pagkatapos po nun, ay hindi doon tayo matatapos. Titignan din po natin kung buhay ang kanyang mga dede at ang mga yun po ay evenly spaced. Importante po yun para pag nanganak po ay mas maraming madededehan ang kanilang mga biik. So ang criteria ko po ay minimum na 7 pairs. Ang buhay na dede at evenly spaced. So ito pong dalawang kulong na to ay mauubos na ang laman. Ang bukas po ay may deliver ako kay ka-farmer. 7 o 8 baboy po, depende kung ilan ang kaya naming ikulong sa ating kolong-kolong na pinaglalagyan. At pagkatapos po nun, Huwebes, Biyernes, magdadala pa rin tayo para po sa pangangailangan ng Pasko. Yung pong mga order ng 23 at 24 by either po sa 21 na Thursday or 22 na Friday ay dadalhin ko na doon. Malamang po ay magpasobra lang si ka-farmer ng ilang piraso para po kung may hahabol pa. Yan po, speaking ng forma ng mga katawan, ayan po ang magandang example. Yan pong may banda ng puti, mahaba ang katawan. Maganda po ang bagsak ng kanyang dede. At dito po sa malayuan, parang buhay na buhay naman sila. Yung pong nasa may likod niya ng kaunti, yung pong batik, mas punggok po ang katawan. So yan po ang aking mga aalisin. Yan po, malaki rin ang katawan pero maigsi po. So hindi na po tayo magtitira ng mga ganyan. Ang selection po nating magiging forma ay yung ganyan. Yan pong may bandang yan. Anak po ni Mario yan. At eventually po,
ay pupunta na rin tayo sa kulay na mahaba ang katawan. Mas gusto ko po yung ganyan din forma na medyo maigsi ang paa para po hindi masyadong matangkad ang ating mga alaga. At buhay po ang kanyang mga dede. Unlike po itong dalawang magkatabing ito, yan po, malaking malaki sila. Yun man po naglalakad na yon, pero punggok po ang kanilang katawan. So, i-select out na po natin yung mga ganyan. Pero ang selection po ay hindi lang naman minsanan. Kasi yun pong susunod na anakan ng mga yan, may lilitaw pa rin. Pipili pa rin po tayo uli nun hanggang sa after ng mga 5 to 6 generations ay makakapag-produce na tayo ng almost pure na line sa pinili natin. Hindi naman po pure na native ang ating mga magiging alaga. Magkaka-infusion po tayo ng maximum 50% po na hybrid line. At yung hybrid po natin ay Duroc at Berkshire ang ating gagamitin. Gawa ng si Mario po ay may lahi ng Duroc. Yung dalawang bago po nating kuhang guluganin galing kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria po ay mistisong Berkshire naman. Kaya po maglalaro tayo ng Duroc Berkshire combination. Kung makakakuha po ako uli ng lahi na may large black, baka po isama natin ang large black sa combination. So ayan po ang ating mga pagpipili ang mga lechonin. 30 to 40 kilos. May ilan daw pong pa-order na 20 si ka-farmer. May available pa rin po naman tayong mga 20-han dito sa ating mga 76ers. So yan po ang ating mga available na lechonin hanggang bagong taon. Mamaya po, tignan naman natin ang ating mga breeding pen. So, ulitin ko lang po, itong dalawang kulungan natin ay uubusin na natin ang laman para ngayon pong Pasko. Kaya po ang matitira natin ay itong dalawang kulungan naman para sa bagong taon, pero pareho pong mababawasan na rin ito. Yan po, talagang laban pa rin sa kainan. Inalis na po namin ang ating mga bibi. Kaya pagpapahingin muna natin ang lugar na ito bago natin muling gamitin. Nahihirapan po kaming magpaitlog ng maayos gawa ng ang ating nga pong source ng pagkain ay nagpa-fluctuate at hindi namin sila masuportahan ng maayos. So nag-decide po ako na alisin na muna ang ating mga pato at i-concentrate sa ating mga alagang baboy, kambing at mga tupa po ang ating limited na food resources. So pag-iisipan ko pa po kung ibabalik natin ang mga bibi later on or aayusin namin po ang lugar na ito pagkatapos naming linisin na mag-aalaga naman tayo ng mga native na manok. So yan po ang ating pag-aaralan kung paano natin gagawin ang paggamit ng areang yan. So ito po naman ang ating second breeding pen. Buntis na po uli ang ating mga inahin dito. Hopefully po ay buntis at mga anak na si Puti ang tiyan. May taning na po si Puti ang tiyan na hanggang March. Pag hindi po siya umanak hanggang March, kasi po siya lang ang hindi umanak sa ating mga alaga. So, pag hindi pa po siya umanak hanggang March, call out na po siya. Nagkaroon na po siya ng more than twice na chance para mabuntis. Kasi po hindi siya nanganak, dapat
At ito pong mga kasabayan niya ay nanganak hanggang July, August at early September. So dapat po ay October sana na kastahan na siya, kung hindi man September. Kaya sa March po ay mahigit 6 months. Mahigit 3 times po siya na pwede nang naglandi uli at hindi nabuntis. So hindi naman po natin pwedeng gawing pet lang ang ating mga alaga. Dapat po ay maging productive ang ating mga alaga. So ito po ang ating expansion area. At dun po sa kabilang gawi, nandun sila puti, yung atin pong original area na may mga umanak na nga po uli roon. Medyo marami po akong kailangan lakarin this week, kaya ipopostpone na po muna namin ang pag-castrate ivermectin at Respisure. Makapasko ko na po gagawin. So ito po ang ating mga feeding trough dito. Dito po sa mga batang biik natin, yan, nasaid na po nila yung kanilang premium na starter feeds na binibigay. At dito po sa ating malalaki ay nasaid na rin pala nila ang kanilang sapal naman po na may halong premium at special na starter feeds. So yun po ang aming ginagawa ngayon. Pag malalaki na po yung mga biik, naglalagay tayo ng sapal na para po masanay sila na kumain ng sapal. Yung pong naglalakad na yon, nakabuntot ang kanyang mga biik, yan po yung siyam ang kanyang naging anak, buhay po lahat. Pero yan din po yung nakapatay ng 3 sa ating mga biik dahil nga po protective siya sa kanyang mga biik. Nung lumalapit po yung malalaking biik, ay nakagat niya at napatay yung 3 sa malalaki na nating biik. Puro po may stripe yung kanyang nakagat. Yan po, ito, 10 po ang naging anak niya. Yan po, siyam pa rin ang buhay. May isa pong maliit na hindi po kami sure kung talagang nadaganan niya o namatay lang yung maliit na maliit. Maliliit pong ipinanganak ito. Pero ayan po, kita nyo naman ngayon, bilugin na po ang kanilang mga katawan. Maliit lang po ang inahin na ito, pero kung ganyan po ang kanyang magiging performance, hindi ko po siya ikakal out. Palit lang po ako ng footwear, pasok tayo. Yun pong aming practice na kada kulungan ay may footwear na ginagamit, patuloy po ang aming gawa noon. Para po makasigurado tayo na hindi kami ang magiging vector, excuse me po, or magiging cause ng pagpapalipat-lipat po sa mga kulungan kung sakali mang meron tayong makapasok na viral or bacterial infection. Lalong-lalo na po ang ASF. So patuloy po yon. Lagi po ako nabili ng mga tsinelas sa palengke. Total 50 pesos lang naman po ang isang tsinelas. Para po kada kulungan nga ay may pampalit silang footwear. So ayan po, dito ng anak yon, yung naipakita ko ng shampoo yung buhay niyang mga anak. Ito po, yung isa pa nating umanak, may nadaganan din po siyang anak niya. Kundi po ako nagkakamali, 8 pa ang buhay niyang anak. Yan po, mas malalaki ang biik niya. Yung pong pang-8 medyo tago doon kay Mama Pig. Katatayo ha, para hindi magulo yung mga biik mo. So yan po, yung po isa siyang maliit. Malalaki po yung kanyang ibang biik, pero meron siyang isang maliit na biik. Mas malaki pong baboy ito compared dun sa isa nating inahin. Hopefully po ay makahabol-habol pa yung pinakamaliit niyang biik. Magkasabay pong umanak ito. Yung una ko pinakita, at itong inahin na ito ay magkasabay pong umanak. Umaga po ito, hapon yung isa. Pero yan po, mas malalaki ang kanyang mga
biik. So hopefully po ay ganyan na ang ating maging performance, na mas marami na ang inianak at nabubuhay nila. Pero dun po sa ating sampalok pen, tulad nung nabanggit ko, yung isa po nating QB Crossberg na umanak doon ay aapat lang ang inianak niyang biik, nadaganan niya pa po yung isa. Sabi po ni Mar, umanak na, 4 ang biik. Nung puntahan ko po, 3 lang ang aking nakikita. Nung lumapit ako, tumayo po yung inahin. Yung isa po ay nakaipit sa kanyang pinaghigaan. So, yan po ang ating itong mga bagong biik. Nagtakbuhan na rin po doon. Nakikikain na rin ng starter feeds. Kaya nga po biniling kay Lito na pawalan na kaagad. Itong dalawa po nating inahin na umanak ay kukulungin pa natin hanggang next week, makapasko po. At saka ako na rin aalpasan, tuturukan na lang po muna namin ng gamot para hindi na ma-stress sa panghuhuli pa. At saka po namin aalpasan na rin, sasama po dito sa ibang mga biik natin noon at matututo na rin po sila kumain ng starter feeds. Ayan po si Rocco, nagpapatrolya sa border dahil may mga umanak po tayo dito. At yung mga umaanak po ay naglalabas ng pheromones na para silang naglalandi. Kaya po ang naging problema ko rin noon, kaya po ipinatali ko rin si Mario, ay pilit pong kinakastahan ng ating mga barako yung mga bagong anak. Pero hindi po magbubuntis yun. Ilan na po yung nai-record ko na pagka panganak po ay makikita kong kinakastahan. I-record namin po yung mga yon, hindi po lang po 15 inahin yon. Pero wala pong umanak after 4 months. After 5 months po, at saka pa rin naanak. So, ang talaga pong true hit ng baboy ay 1 month after po siyang makaanak. Kaya po ang nagiging pattern natin ay every 5 months po ang nagiging anakan ng ating mga inahin, gawa po ng tayo ay hindi nag-aalis ng bulugan sa pen. Kaya bawat pen po ay may bulugan. Dito nga lang po, dahil junior pa yung ating mga boar, ay itong 2 pen ang iniikot ni Rocco. Doon lang po namin siya pinadadaan sa gilid ng pintuan na yon. Pero hindi na po tatawid dito sa original area si Rocco. Ito pong mga umanak natin dito na malalaking baboy naman ay isasabay na po natin ng pagtawid sa consolidated pen at doon na po namin sila ikikip. Yung pong mga ikakal natin doon sa consolidated pen ay itatawid na rin natin doon po sa original nating area ng consolidated pen. Siya po nating susunod na papasyalan. Doon po nila makakasama yung ating mga inahin naman na galing dito. Kaya yung mga biik po, malamang ay isama na rin namin doon. So, doon na po namin aawatin ang mga biik na yan. Si Mario po ay mag-i-stay dun sa kabilang pen muna. Pero pagkalipas po, hindi na po baling madelay ng kaunti. Pagkalipas po ng mga 3 weeks, 2 to 3 weeks, ay itatawid ko na siya dun sa original area din. So tawid naman po tayo. Puntahan natin yung consolidated pen. Paliliwanag ko po ang aming next step sa ating breeding process. Ito po ang dating area natin ng consolidated pen. So nakagawa na yung pakainan po. Lalam na lang para mapuno yung mga hollow blocks at aayusin natin yung pagkakatakip sa kanila. Maayos naman po ang bakod. Itong gate na lang ang kulang. At pagkatapos
ito pong ating painuman ay inaayos na rin ni Lito. Ito pong inuman ng malalaki ay tapos na. Yun na lang pong para sa mga biik ang kailangan pang gawin. So yan po. Pag natapos po ito, yan, nakahanda na rin po yung mga bakal. Mas siksik po, masinsin po ang pagkakalagay ng mga rebar nito para hindi po masyadong magbabad ang ating mga inahin at biig sa ating painuman. So, yung ginagamit naman po natin ng consolidated pen ngayon, yung pinagtawiran lang, kaya madali po namin itatawid galing doon sa kanilang kinalalagyan, doon po sa may unahan ng magiging pintuan, tatawid po dito yung ating mga ikakal naman. Dalawa na po yung positive na identified namin sa ating mga inahin dito na mahina na nga pong umanak o mahinang bumuhay ng kanilang iniaanak. So, yun po ay dito na natin itatawid. Makakasama po nila dito yung mga inahin nating mas bata galing po sa second breeding pen. At matapos pong umanak ng lahat ng ating alaga dito, ay itatawid na namin sila. Mali, ano lang po dito, kung talagang mainit po ang magiging summer, gawa sabi nga po ay magkaka-El Nino, mas may silong po ang areang ito. So baka sanayin lang namin yung mga bago dito at itatawid na namin naman sila dito po sa kabilang pen. Pero yung mga dalawa nga po na identified na for culling, itatawid na namin kaagad dito yung mga yon dahil po mga magtatlong linggo na po yung kanilang pag-anak, baka po makastahan pa ni Mario para po pag kinatay natin ay hindi naman sila buntis. So ito po ang ating paglalagyan muli. Dito po natin unang itinawid yung mga nakaligtas nating baboy, mga inahin po kasama ang ilang biik nung tayo ay tamaan ng ASF. So padadaanan po namin ng grass cutter, ng traktora ang area para po maputol ang mga damong yan. Tapos po susunugin ang sukal, magsasabog na po tayo uli ng asin at apog bago natin gamitin ang area. So hanggang dito na lang po muna. Maraming pong salamat sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.